Hello po, Bongdanov po. Napakaraming mga guro, ang nagpo-post, nagchat-chat kay Sir Bong. Wala pa raw silang medical allowance up to now, no? To this date. To this day. Alam nyo, paano na yung sinasabi ng guidelines ng medical allowance? Nang sabi, first quarter ng fiscal year dapat ay mabigay. So, ang first quarter ay January, February, March, Tama ba ako? First quarter ng fiscal year ng 2026. Bukas, last day na ng March. Paano na? So, sabihin, hindi nakapag-comply. Kaya lang, baka naman talagang wala pang budget yung division nyo. Kasi kung walang budget yung division nyo, hindi talaga makakapagbigay. Oo. Ngayon, kung meron ng budget yung division nyo at alam nyo meron at hindi pa nagbibigay, yun ang problema. Sabihin, pwede natin sabihin, meron ng hindi na maganda, na hindi sila nagbibigay. Hindi natin alam bakit dahil hindi ba nila ginagawa yung trabaho nila? Hindi naman siguro gano'n. So, ang lamang dyan, kung ba't hindi nakakapagbigay, posibleng wala pang nadadownload na budget dyan sa division nyo. At saan ba manggagaling yung budget? Siyempre sa DBM. Ngayon, pag tinanong naman natin DBM, siyempre sabihin nila na nabigay nila yung budget, no? Pwede rin naman kasi kami rito sa Caloocan, di ba? Okay na. Ilan-ilan na lang yung hindi nakakatanggap, to my understanding, meron pa raw, pero ilan lang sila. Baka isolated yung case nila. Pero halos lahat ay nabigyan na ng medical allowance dito sa Caloocan. Kaya lang, sa ibang mga division, di ba? Ang sabi nila, lahat silang mga guro sa division nila ay wala pang natatanggap na medical allowance. So, hindi natin alam, Hindi natin alam kung saan ang lapses. Tanungin nyo yung division office nyo kung na-download na ba kayo ng DBM. Kasi to my understanding, DBM naman na nagda-download sa atin ng mga budget for everything. Ngayon, kung may budget na yung division nyo at hindi pa rin nagbibigay, yun lang ang masakit. No? Ano pwede nating sabihin sa mga division na may budget na pero hindi pa rin nagbibigay ng medical allowance? O kayo na magsabi, tamad sila? Magagalit yung SDS nyo. Pero kung wala naman talagang budget pa yung division nyo, kahit magta-tumbling kayo dyan, di ba? Di joke lang. Magta-tumbling. Wala talagang maibibigay ang division. Kasi baka mamaya hindi pa nada-download. Ganun, hirap, no? Kasi ang tanong lagi dyan, nagkakaroon kasi ng comparison, bakit kayo, Sir Bong, meron na? Diba? Bakit yung ibang division na nagbigay na sila, nag-release na sila? Ako, kung tatanungin niyo ako dyan, ang sasabihin ko dyan, magaling kasi yung division superintendent namin at saka yung mga personnel namin dito sa division, sa Caloocan, di ba? Kaya wala pa kayong medical allowance, huwag niyo namang sabihin na ang kabaligtaran naman, yung po pwede niyong sabihin na explanation sa character ng inyong mga SDS dyan, no? Kami rito mahusay, magiging unfair naman kung sabihin niyo yung SDS dyan ay hindi mahusay, no? Hindi lang nakapagbigay, hindi na mahusay, ganun, So, hindi natin alam, dear teachers, kung saan nagkakaroon ng lapses, kung saan may problema. Pero pag tinanong mo naman ng DBM, sabihin naman nila, na-downloadan na lahat, di ba? Pwedeng ganun In fairness sa DBM, pwedeng totoo kasi nga, sabay-sabaw naman yan yung pagda-download ng mga medical allowance natin. Kaya lang, nagtataka tayo, bakit kayo
wala pa. Samantalang kami at marami na rin nakapagbigay, naka-receive ng medical allowance. Tingnan nyo, marami magko-comment dito pag na-post ko na to na doon sa kanila ay meron ng medical allowance. Ano? O yung San Jose, di ba? Sabi, nag-chat sa akin yung principal. Yung kaibigan natin principal dyan, si Ma'am Rosalie, San Jose, Nueva Ecija, Tondo Elementary School. Sabi niya, meron na raw silang medical allowance, matagal na. No? Oh. Kaya lang, yung ibang division ay wala pa. Alam niyo, hindi lang dyan sa hindi lang Luzon. Oo, meron din marami din sa Visayas, Mindanao, ng mga division offices na wala pa silang medical allowance at kawawa yung mga guro. No? Lalo na yung gusto nang gamitin yung 7,000 dahil napakalaking pera din yan eh. Actually, pwede namang gamitin muna ng mga guro kasi ang liquidation naman yan, di ba? Kaya di ko kayo ini-encourage, ang liquidation naman yan ay December 2026 pa. Kaya yung mga guro na gustong gamitin muna, sa pagkakaunawa ko, walang mali doon. Dahil buhay mo naman yan, pera mo naman yan, nasa iyo yan kung saan mo dadalhin. Kung ayaw mong ikuha ka agad, kung ayaw mong magpa-insured ka agad. Pero ang gobyerno ay naman, di ba? Binibigyan tayo ng pera para magpa-insure tayo sa ating health. Di ba? Para magkaroon tayo ng HMO. So, ganun lang the teachers, no? Dear teachers. So, nananawagan tayo sa ating mga schools, division superintendent sa buong bansa, sa mga division office, personnel natin, dahil yung mga guro nyo ay umiiyak na, kawawa naman, dahil up to now, ay wala pa rin daw kayong medical allowance. Ayan. Nagiging issue na kayo, yung mga SDO offices natin, buong bansa, yung inyong mga SDS ay nagiging issue na kayo sa mga guro, pinag-uusapan na kayo dahil wala pa silang medical allowance. So, nakikiusap, nananawagan po tayo sa lahat ng mga schools division superintendent na wala pang medical allowance, na sana po may bigay na kaagad, no? Hanggang bukas na lang ang deadline ng DepEd memo, no? I mean, kailangan maibigay ng first quarter ng fiscal year. So, maraming salamat po sa panonood po kay Sir Bong.